pananagutan ni VP Sara Duterte itutuloy kahit ibinasura na ng Supreme Court ang impeachment case ayon sa Kamara. Hindi pa daw ligtas si VP Sara Duterte sa alegasyong maling paggamit ng 612.5 million confidential fund noong 2022 hanggang 2023. Ayon kina House Deputy Speaker Paulo Ortega at J. Conghon, giit nila kahit hindi baliktarin ng SC ang desisyong nagbasura sa impeachment case, hahanapan pa rin nila ng paraan para panagutin si Duterte matapos ang February 6, 2026. Nilinaw ng SC na hindi pa siya absuelto at maaari pa rin litisin sa panibagong impeachment process. Ang tanong mga partner, sa tingin nyo, tama bang ipagpatuloy ng mga leader ng Kamara ang paghahabol ng pananagutan kay VP Sara Duterte sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa kanyang impeachment case? Partner Badong. Sara, dahil pag nagsimula po si Senator Marcoleta ng investigasyon dito sa mga flood control projects, makikita natin na etong mga congressman, kung hindi man sila direkta, kamag-anak nila o kaya yung mga kumpanya nila, yung nakakontrata na marami dito sa mga flood control projects. Ito, bilib na bilib ako rito kay BBM tsaka kay Senator Lacson. Panay expose nila na malawakang pagnanakaw dyan sa flood control. Bakit ayaw nyong pangalanan? No? Yun ang problema ko sa inyo. Kaya, partner, talagang hindi nila tatantanan si Vice President Sara Duterte. Kasi yung kakarampot, no, na magkano sinasabi nila, wala pang 1 bilyon. Samantalang sila, partner, ang budget trillion na, no? Sa 2 taon, almost trillion na. Almost 1 trillion ang binudget nila diyan. Partner, para lang tayo magkaroon ng ideya, no, kung gaano kalaki sa loob ng 2 taon yung almost 1 trillion. Alam nyo ba na ang budget lamang na within 15 years ng flood control projects, no, ang budget niyan ay nagkakahalaga lang ng almost 2 trillion. So, ibig sabihin, yung 12 years ni Pinoy tsaka ni Tatay Digong, tinalo pa ng 2 taon lang. 2 taon lang, partner, ni BBM. Ganyan kalaki yung flood control project. Ngayon, para maiiwas nila yung mga tao, kinakailangan isustain nila na magnanakaw si Sara Duterte. Tuloy-tuloy yan. Lahat ng mga nasa gobyerno, lahat ng uri na spokesperson para malihis sa kanila. Pero sabi nga natin, napakaswerte natin dahil si Marcoleta ang mag-head nitong Blue Ribbon Committee na tinitiyak natin pag nagsimula na, magkakalabasan na yung mga baho ng dapat lumabas. Hindi ako tiyak Hindi ko sigurado kung sino-sino yung mga yan. Pero ayon sa mga expose, talagang may connection ang marami dyan sa Kamara. Kaya ganun ang pagsisikap nila na i-sustain yung pagbibintang. Bintang lang naman. Wala naman silang ebidensya. Partner. Partner Bisdak. Alam niyo po, tama naman kasi yung impeachment decision po ng Supreme Court, hindi naman yun para sa aligasyon kay Vice President Inday Sara po tungkol sa confidential funds. Yan po, pinatawan po ng Korte yung articles of impeachment ng mga House of Representatives na sinabing unconstitutional dahil hindi po sila dumaan sa tamang proseso. Malinaw po yun sa atin. Hindi naman po natin inaangkin, malinis na, okay na. Okay na si Vice President Inday Sara sa mga akusasyon. Wala naman tayong ganun. Ang ating pinupunto ay yung proseso nga na ginawa nilang
pag-impeach kay Vice President Inday Sara dyan sa House of the Representatives na pinirmahan ng almost 200 na mga kongresista na hindi binasa yung artikulo patungkol sa impeachment. Oo, sige na, habulin nyo si Vice President Inday Sara. Mas maganda nga ho na doon na lang ninyo isampa yung mga akusasyon ninyo laban kay Vice President Inday Sara sa tamang venue. Saan ba yung tamang venue? Sa korte. Hindi man po pwedeng, kung ang habol po ninyo ay accountability, ay doon natin pag-uusapan sa impeachment court, sa Senate. Wala bang parusa yan patungkol sa accountability. Kung hindi kayo namumolitika, kung hindi ito politically motivated, hindi political motivated, bakit ba magsayang kayo ng panahon? Bakit ba kayo magsayang ng oras doon sa gusto ninyong i-impeach si Vice President Inday Sara? Total, ang habol naman natin ay accountability. Bakit ayaw nyo na lang magsampa talaga ng kaso sa mga korte kung meron kayong ebidensya? Hindi nyo kaya yan na magsampa kasi nga, chismis, maritis lahat ng inyong ebidensya, gawa-gawa, fabricated. Alam po natin yun Kaya itadaanin nyo sa impeachment dahil ang labanan dyan ay numero. Labanan yan ay paramihan ng kakampi, kamalaso ng House of the Representatives. O sige na, papunta tayo sa February 6, 2026. Kung gusto nyo talagang magsampa muli ng impeachment, magsampa po kayo ng impeachment. Wala namang kumukontra dyan. Dahil kasama po yan sa demokrasya. Sa demokrasyang bansa, pinapahintulutan po natin yan. I-impeach uli ninyo. Diyan sa House of the Representatives, gumastos uli kayo ng 150 million bawat pirma. Gawin na ninyong 200 million para may sobrang 50 million. Sige, ma-impeach ninyo. Ang tanong, meron pa ba kayang mga kongresista na maglakas ng loob na sasali sa trupa ni Bunjing, ni Martin Romualdez? Mukhang nakikita ko wala na Kahit meron po kayong numero diyan sa Kongreso, pagka-problema pa rin po kayo sa Upper House, sa Senate, sa Senado, dahil ang mag-impeach sa isang impeachable officers ating bansa, ay ang maghatol ng conviction ay ang Senado. Senado ang huling magpapasya dyan. Kahit sa damakmak na reklamo ninyo dyan sa Kongreso, i-impeach nyo muli, pagdating sa conviction, nakaatang pa rin sa Senado. May numero ang mga Duterte dyan sa Senado. Kaya nga sinasabi nila, ang Senado daw ngayon ay Green Senate. Kulay green daw ang Senado ngayon dahil lahat kumakampi kay Vice President Inday Sara. Ayan, sinabi na ho ninyo yan. Magsasayang pa kayo ng panahon sa impeachment labang kay Inday Sara sa 2026? Kung talagang may kasalanan si Inday Sara, magsampa na lang kayo ng kaso sa korte. Partner Belmar, dagdagin mo pa. Hindi na dapat kasi una, habang ginagawa nila ito, patuloy silang lumalabag dito sa korte. Kasi mismo na ang korte ang nagpasya unanimous, ang sinasabi nga 13 nga ito at wala pong bumoto rito na pabor sa kanila. Nagsama-sama po itong 13 ngayon na binoto po. Tigilan na ninyo yan dahil wala po sa tamang ayos, wala po sa tamang forma ang ginawa ninyo. Ang nakakapagtaka lang dito, sa totoo lang, dapat sila yung unang sumunod dahil sila ay, kung alam pa nila, itong ating mga congressman, kung alam pa nila saan ang kanilang trabaho, ang kanilang trabaho, literally, sila ay mambabatas, nagabalangkas ng batas. Ngayon, pag nagbalangkas ka ng batas, mayroon kang, pag natapos na itong batas na ginagawa nila dyan, ipapatupad na ito. Ipapatupad ito ng mga alagad natin na batas, katulad ng mga kapulisan, mga kasandaluhan, nitong korte. Itong ginawa mong batas ngayon, pinapatupad na, ikaw naman ngayon ang ayaw sumunod. Sana, huwag ka nilang maging congressman kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod o hindi ka marunong gumalang doon sa mismong trabaho mo na supposed to be, kayo ang dapat manguna. Sana ganito Bigyan ko lang kayo ng konting payo mga congressman kung talagang gusto ninyo ng katahimikan ng ating bansa. Una, tama, katulad ng ginawa ng Senate, in-archive na muna nila yan, isang tabi na nila yan. Ganon din sana sa inyo. In-archive nyo na yan, total, nabigyan na kayo ng
hatol na hindi po ito mula umpisa, void ab initio, ibig sabihin mula umpisa, wala talaga itong equality or wala ito sa konstitusyon. Meaning, kung mayroon talaga kayong damdamin or utak ng pagsunod, maging masunurin kayo sa batas, hindi kayo manlalabag, dapat sumunod na kayo pagkatapos in-archive nyo na rin yan dahil susundin nyo na ngayon ang sinabi ng korte, hintayin nyo yung February 6, 2026 total. Hindi naman namin sinasabi sa inyo na huwag kayo mag-file dahil nga ito ay karapatan natin bilang isang demokrasyang bansa. So ngayon, ano pang pinuputak-putak ng butsin ninyo? Gusto nyo lang talaga na magulo ang mga isipan ng mga Pilipino. Gusto nyo lang talaga patuloy lang kayo sa inyong ginagawa dahil baka mamaya mayroon siguro talaga kayong nasa likod nito na pinagtatakpan. Mayroon kayong gusto lang protektahan. Yun lang mga partner. Partner, si Punjing po, si Punjing yan. Ayon nga kay Rowena Guanzon, para tumahimik ang Pilipinas, palitan nyo si Bonjing. Yan, oo. Pero maliwanag yan mga partner, no, maliwanag na parang merong pinagtatakpan itong mga kongresista, mga partner. Dahil bakit nakatutok sila masyado dito sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo, samantalang napakaraming mga kongresista di umano ngayon na nasasangkot dito sa pagiging kontratista, na ito dapat isa sa mga pag-uusapan, at higit sa lahat itong mga flood control project na mayroong tinatawag na kaakibat mga partner na korupsyon, no? Na mayroong pondo pero wala namang nakikita ang tao, at marami pang dapat pag-usapan. Kaya lang napapag-usapan at ayaw nilang tigilan itong impeachment kay pangalawang Pangulo kasi nga ayaw nilang maungkat ang sarili nilang libro, mga partner.